Tag-ulan na naman, kaya magulo ang kalsada. Pero sa negosyo, bawal ang magulo. Dapat may diskarte at lahat ay klaro. Kaya sa mga negosyo nating hindi umaatras sa kahit anong weather, ang kanilang negosyo ay getting better. Ang matumal na halo-halo business ngayon tag-ulan, inisipan ng solusyon. Ang topping na ube at leche flan. Ginawa mga bagong produkto, kaya ang kita, paldo! Ube, malagkit to ron. Siyempre, mas maano ka, malungkot ka pag tag-ulan. Marami ng mga emosyon, di ba? Ang daming ugot! Ay, ganun talaga, ma. Pero masarap. Ang tinapay na pinipilahan sa Los Angeles sa Amerika, kaya rin ang matikman dito sa Pinas. Dito lang sa Quezon City ay ready to eat na. I know yung mga Pinoy may panlasang mas matamis. So, mas minake namin yung cheese rolls like yung filling with more sugar. Mula sa puhunan ng 10,000 pesos, ang doktor entrepreneur na si Zen, kumikita na ngayon ng milyon. May 3 kasosyo si Zen sa negosyo. Ang winning product na magkakaibigan, iba't ibang klase ng glass bottles at jars na galing pa ng China at India. You have to accept the risks involved with it. Maraming mga unforeseen circumstances na never mo naaral sa school, never mo naisip na pwedeng mangyari sa'yo. Lahat na yan sa Pera Paraan! Nabalitaan niyo na ba? Naglanding na raw dito sa bansa. Hindi sino kundi ano. Ang tinapay na pinipilahan sa Los Angeles sa Amerika. Kaya rin ang matikman dito sa Pinas. Aba, pang international na ang cheese roll na ito. Ang tanong, big time naman kaya ang lasa at kita? Hindi na kailangan mag-fly pa USA dahil ang patok na cheese roll doon, dito lang sa Quezon City ay ready to eat na. Negosyo yan ng 29 anyos na si Jill. Kasi may hilig mag-travel yung family ko. So sabi namin, ano ba yung mga natikman nating masarap abroad? And then lumabas yung cheese rolls. Kasi inspired siya sa isang bakery na lagi namin pinupuntahan sa LA, USA. Kumpara sa ibang cheese bread, ang cheese roll ni Jill flaky at crispy. Hindi karaniwan dough ang kanilang gamit kundi fat pastry o yung ginagamit din sa croissant. Hindi ito gaanong maalsa at malutong kapag kinagat. Ang palaman naman, cream cheese! Yung cheese roll namin, it's different from the one din sa Amerika kasi we also twisted it to become suitable din for the Filipino audience. So I know yung mga Pinoy may panlasang mas matamis. So mas minake namin yung cheese rolls like yung filling with more sugar, and on top of our cheese rolls coated din siya with like rock sugar as well. Bago natin natulan ng cheese roll ni Jill, silipin natin kung paano yan ginagawa. Tuturuan tayo ni Pichi. Pichi, okay ka lang? Opo. So, paano ba muna? Ito ay dough. Yes po. Yes. Doon na yan, na-need na po yun, ma'am. Tapos, ang size po ng cheese roll namin is 5x4 po. Para tayo sa construction, ha? 5x4. Yes po. 5. Teka lang, nasaan yung 5? Yun, dito. Tapos, sa size lang po. Ay, teka lang, ganon. Susukatin. Opo. Ayan, hindi pantay ka lang. Tapos po, yung cream cheese po, lagay lang po. Ay, ito na. Ito sarap na Lagay lang, tapos cheese. simple po. Pastry making, kasi parang, ayan, napuputol. Parang ano tuloy. Teka. Anong gawa natin? Ay, okay lang po. Ipo-fold na lang po mamaya, ma'am. Matapos ang pagpapalaman, papahira ng binating itlog ang puff pastry. Saka ito tutupiin. Ganyan. Kaya na, mape-perfect natin yan. Kaya-kaya ko to, Pichi. Huwag kang mag-alala. Tama ba? Nakakasunod ba ng Baliktad. kahit pa, no? Baliktad din na lang. Tahe. Yan. Naku, patry nga ulit. I-fold na. Ayan, perfect na. Pwede na hiwain ang cheese roll sa tamang sukat. Tapos, Kakat na natin. 4. Yan. Malaki yun. Lugi dito, lugi. Okay na? Opo. Tapos? Tapos na po.
Tapos na. Isasalang ibebake Sasalang na na. Gaano katagal to bebake? 45 minutes. Hindi na kailangan mag-fly pa USA dahil ang patok na cheese roll doon, dito lang sa Quezon City ay ready to eat na. Negosyo yan ng 29 anyos na si Jill. Karaniwan sa kahon inilalagay ang order na cheese roll. Pero kung gusto ng extra special na balot at bet na magpaka-romantic, pwede rin itong gawing bouquet. Bouquet naman! Sige, go. Gawa na tayo. Kuha kayo ng Kuha isang ng stick. Tusok-tusok lang naman pala. Kayang-kaya. Kaya dito. Saka iaayos sa mga cheese roll na parang totoong bouquet. Dito pa. Pantay siyang ganon. Opo, isa pa. Pwede ilagay na niya sa box. 8, 9, 10, 11. Isa na lang. Ano ba yan? Ang ganda. Ano na? Teka lang. Kaya mo yan, ma'am. Kaya ko to. Ayan. Sa wakas, natapos din. Of course! Pasado ba? Pag ganito pang regalo mo, di ba? Ba, talaga naman ma-appreciate mo. Matapos ako mahirapan sa paggawa ng cheese roll bouquet, i-reward ko na ang sarili ko sa pagtikim. Daming cheese. Yung lambot is okay. Yung tamis is okay. So, sa mga mahilig sa cheese, eto ho yung pwede nyong kainin. Mabibili sa halagang 95 pesos ang isang cheese roll na may ube at dulce de leche flavors din. Sa Amerika na ngayon nakatira si Jill, pero hands-on pa rin naman daw siya sa kanyang munting negosyo. Short term lang ang pagbebenta ni Jill ng mga pastry noon. Sariling sikap lang din siya sa pag-aaral ng baking na nakahiligan lang niyang gawin. Trip lang siya. So, nung stinart namin ng brother ko yun, parang pinaglaruan lang namin yung branding. Nag-start kami mag-post sa Instagram and sa Facebook. Exactly 20,000 pesos kami nag-start from my personal savings. Mga kakilala lang ang kanilang unang customers na natipuhan naman ang kanyang produkto. Dahil dito, nagdagdag agad sila Jill ng kanilang family favorite na cheese roll. Actually, yung mom ko nagsasabi na parang ang popular nito sa States, kaya try natin gawin yung version natin here. So siya talaga yung nag-push na try natin, baka naman kaya natin gawin. Sa paglabas nila ng sariling version nito, mas dumami pa ang nagka-interest sa kanilang baked goods. Mula online orders lang, kinailangan na nilang magpatayo ng pwesto para mas maraming mabentahang suki. Nagbe-bake lang talaga kami sa bahay. And then, when we get more orders, syempre we have to keep up with the demand. When we put up the store, sabi namin, it was only meant for pick-up. Sa patuloy na pagmamarket sa kanilang produkto, mas lalo pa itong napansin at tinangkilik. Ang kanilang take-out shop noon lumaki at pwede nang mag-dine-in. Nadagdagan na rin ang iba pang mga tinapay na pwedeng orderin. Kada araw, nakagagawa sila ng nasa 500 cheese rolls. Aabot nga raw sa 6 digits ang gumugulong nakita ng negosyo ni Jill kada buwan. We would want, like, in the future, of course, to expand and have a new location. So, yun yung mga nilolook forward namin. Taste of California nga ang hatid ng cheese roll ni Jill. From family favorite na inisipan ng sariling atake at timpla, ang simpleng cheese roll noon, gumugulong na ngayon ang success at kita. Mga kanegosyo, maglaro muna tayo. Mula pagkain, inumig, gamit sa katawan, at kung ano-ano pang bagay. Present ito. Daanin natin yan sa maboteng usapan. Mula sa puhunan ng 10,000 pesos, ang doktor entrepreneur na si Zen, kumikita na ngayon ng milyon. Kung net profit ang pag-uusapan, nasa mga 6 to 7 digits. 7 digits on a good month. May 3 kasosyo si Zen sa negosyo. Ang winning product na magkakaibigan, iba't ibang klase ng glass bottles at jars na galing pa ng China at India. Pag nag-start kayong mag-import or mag-start kayong
magdala talaga ng maraming items, you have to accept the risks involved with it. Maraming mga unforeseen circumstances na never mo naaral sa school, never mo naisip na pwedeng mangyari sa'yo. Kaya na makahanap sila ng supplier abroad, personal nilang binisita ang pagawaan para masiguro ang kalidad ng mga bote na ibinebenta nila. Kasama ang leak test sa ginagawa nilang quality check. Nilagyan ng tubig ang mga bote at tinakpan. Kababalik na rin para makita kung may tatagas. Kasama rin sa tinitingnan ay ang linaw at kapal ng bote. Pero ang kalidad ng produkto, mababaliwala raw kung mababasag o masisira naman ito dahil sa poor packaging at improper handling. One of the biggest problems is maybe logistics kasi syempre babasagin yung mga items namin. Mabilis siyang mabasag, especially if hindi nahahandle properly ng mga riders. Kaya ang atake ni Zen, bubble wrap bilang proteksyon ng bote. Nag-o-offer din sila ng free delivery lalo sa customers na may bulk orders. Kung may mga faulty products sa amin, may mga problems silang nakikita sa packaging namin, i-address talaga namin. So we refund it or we replace it and then we improve on it with our production in the future. Mula sa food and beverages packaging, cosmetics at ngayon pati pharmaceuticals. Pinasok na rin nila. So we get to meet more clients, more requirements, and we really pushed our limits to try to acquire the specific products na kailangan ng mga existing clients namin. And at the same time, finding more clients who have those requirements as well. So ayun, lumawak na yung mga inventories namin, yung client bases namin. Higit kumulang 100 iba't ibang klase ng glass jars at bottles na ang available sa kanila. May presyo itong 8 pesos hanggang 65 pesos kada piraso. Pwedeng pingi, pwede ring wholesale o maramihan ng order. Okay, nasa harap po natin ngayon ang iba-ibang klase ng bote. Mga bote, nakikita natin sa ating pang-araw-araw na buhay. So, ito, ano yan? Sa wine ba? Sa wine. Ito ay mga sa bahay, mga pan-display. Ito ating sa drink. Ito ay sa mga sa kitchen. Siguro mga ano yan, mga powder. Sugar, salt, creamer, milk. Ito, para madalas ko nakikita sa candle. Yan, madalas ko nakikita. And of course, yung mga sa perfume. Mga beauty products, di ba? Tama ba ako dito, Doc Aizen? Yes po. So marami tayong mga for cosmetics talaga. So marami, actually maraming nagbi-business dito sa Philippines sa mga for perfume. Talagang ang lakas niyang magbenta. Ako, pag bibili ako ng produkto, mas gusto ko nasa bote, yung glass. Ewan ko ba, parang iba yung ano, parang mas safe siya. Kasi di ba yung pag plastic, ang sinasabi baka, lalo na kung sa pagkain, parang pag nilagyan mo halimbawa ng mainit, parang may tendency na yung chemical na nandoon ay humalo. Meron din tayong mga studies na nagsasabi na mas safe din ang glass for food products especially dahil sa mas okay siya to contain bacterial growth. Oo. So kasi pag glass yung gamit natin, we have the options to further sterilize our products through canning processes, yung paiinitin siya, magbo-boil siya. So nasa-sterilize siya. Saka, siguro, tingin ko ano ito mas environment friendly. Kasi di ba parang recyclable siya eh. Pwede mo siyang gamitin paulit-ulit. Dahil mahigpit ang kompetisyon sa packaging industry, sinigurado nilang angat sila sa iba. So we really push for customization. Aside from iba yung klase ng bottle mo, pwedeng nandun na yung logo mo, naka-emboss na mahirap siyang gayahin. For example, may product ka na high value, tapos maraming nangongopya, lalagay lang nila yung sticker ng product mo. Pag meron ka nung glass na nandun na naka-emboss yung logo mo, mahirap siyang gayahin. And also, it adds value to your product. Dahil sa tuloy-tuloy na innovation at magandang after-sales service, nakabuo na ng matibay na samahan sina Zen sa kanilang mga suki. Kaya cheers sa malaking kita! May mga peaks na season ng mga glass packaging or mga food packaging talaga.
Nasa mga 6 to 7 digits. 7 digits on a good month. Depende rin kasi talaga sa expenses. So recently, marami kaming mga ina-upgrade, maraming mga bagong ina-investan to improve our efficiencies. Nakabili na rin sila ng 2 truck na ginagamit sa kanilang free delivery service. Plano pa nilang magdagdag ng ibang packaging products na makapag-cater ng mas maraming negosyo. The near future, we're also looking into starting a line on pouches, stand-up pouches, kasi maraming clients namin na naghahanap nun. And then, mga vacuum seal packaging and yung mga air bubble na replacement for bubble wrap na mas matibay. Para mas tumibay ang negosyo, hindi dapat babasagin sa mga pagsubok na pinagdadaanan. Madali lang naman talaga ang business. Ang mahirap doon is yung commitment and yung will mo na mag-survive in business. You really have to have guts kasi you can't grow if you don't take risks, if you don't invest, and you really have to invest on your own skills, your own capabilities. You have to always think how you can grow. Don't be stagnant in business. Pagdating sa pagpapalawak at pagpapaganda ng produkto, walang basagan ng trip. Mahalagang kalidad din ang packaging sa produkto para mas mabote ang takbo ng negosyo. Coffee and donut, perfect pair. Salt and pepper, perfect pair. Popcorn and movies, perfect pair. Ang halo-halo tuwing tag-ulan. Pwede ba yon? Di ba pang mainit na panahon lang ang halo-halo? Pero ang matumal na halo-halo business ngayong tag-ulan, inisipan ang solusyon. Ang topping na ube at leche flan. Ginawang mga bagong produkto, kaya ang kita, paldo! Walang humpay ang ulan, pero para sa mga negosyante, walang humpay rin dapat ang sipag, rain or shine. Kaya sa kusinang ito sa Cavite, doble kayod sa paghahanda ng kanilang mga paninda. Mahulaan niyo ba ang niluluto nila ngayon? Walang duda, leche flan nga yan. Ito ang pambato nilang topping sa kanilang halo-halo. Noong nakaraang taon, nag-viral ang kanilang halo-halo dahil sa topping na isang buong leche flan. Tuwing summer, umaabot daw ng 300 to 500 na halo-halo ang naibebenta nila kada araw. Nagtitinda pa rin sila ngayon ng halo-halo kahit tag-ulan, yun nga lang, matumal. Tumumal nung nag-umpisang umulan, doon po nag-isip ako ng ibang produkto. Dating baker si Joviel sa Makati, kaya likas na sa kanya ang pagiging creative hanggang mas pinili niyang magnegosyo. Pag empleyado ka po kasi, nauubos yung oras mo sa biyahe dahil sa traffic. Tapos hindi rin siya enough, kumbaga naka-fix lang yung income mo. Unlike pag business owner ka, na sa'yo kung paano mo laruin yung kita mo. Kung masipag ka, syempre mas malaki kikitain mo. Ang sangkap ng kanyang halo-halo, pwede rin pagkakitaan ng hiwalay. Ang topping na leche flan, ibinebenta na niya per tub. Ang topping naman na ube halaya, nag-transform into ube champurado at ube cheese turon. Para sa ube champurado, simple lang ang pagluluto, pero may sikreto raw sa dulo. Pakukuluan lang ang malagkit na bigas na may food color, isunod ng brown sugar, ube-flavored condensed milk, gata ng nyog at ang ube halaya. Ang tipid-tip pa ni Joviel. Kung mapapansin niyo po, malabnaw pa siya. Pwede ko na po itong patayin yung gas. Kasi maya-maya nito, aalsa pa naman po yung malagkit. Para tipid po sa gas. Lalo na napakamahal ng gas ngayon. Pagkatapos ng 15 minuto, luto na ang ube champurado. Mga kanegosyo, inaasahan pa rin ang light to moderate rain sa malaking bahagi ng bansa. Kaya kung kayo po ay lalabas ng bahay, huwag kalimutang magdala ng payong o kapote. At kapag ganito pong masama ang panahon, parang masarap kumain ng champurado. Kaya maghahanap ako ng champurado. Hanap tayo. Ayan, tagalin ko muna itong aking kapote. Kasi wala nang ulan dito sa loob. Ayan!
So ano to, tinda nyo, champurado? Yes, ma'am. May cheese? May cheese, may milk powder pa po, ma'am. Masyadong marami. Opo, Ano? kumbaga parang in-level up ko po. Level up. O sige, ano bang, patingin nga niyan. Ito, ma'am, ubi champurado, ma'am. So, ang alam natin, champurado ay kulay brown, Yes chocolate. Opo. Chocolate usually ang nilalagay na. Pero ngayon, dahil level up na nga, ang kanyang champurado ay ube with, pwede lagyan ng cheese, May milk and powder. milk powder at saka milk evap. Yes. Ayan. Pang ilang tao ito? Mga dalawa, tatlo? 2 to 3, minsan 4 pa po kapag edit na siya. Aba, yun naman pala. Yung bigas, ma'am. Malagkit talaga. Malagkit Kaya naman po pala. talaga. Tapos ganun, mayroong Opo, layer. layer po siya, ma'am, na evap. Yung ubi champurado kasi namin, ma'am, na to, galing to sa halo-halo overload namin nung summer. Okay. Kasi nga, medyo mga toma lang halo-halo ngayon. Yes, ma'am. Kaya dapat talaga humanap tayo ng ibang paraan para Galing. kumita pa rin talaga. Parang all year round. Yes, all year round. So, ito meron na nilagyan mo na ng evap. Yes po. Ngayon naman, ang nilagyan niya Milk ng powder. And then, Opo. May cheese pa po, ma'am. Yan. Parang may cheese. Yes po. Magko-combine po yung alat, tamis. Ah, Di ba? tama ka doon sabi mo. Balanse. Nag-aalo yung alat. Oo. Maalat-alat. No? So, hindi mo kailang tuyo. Opo. Masarap. Saka bakit hindi siya nakakaumay? Ano ma'am, balanse. Kunti lang kasi asukal niyan, ma'am. Kumbaga, ang nagpapatamis talaga niya, yung ubi halaya. Meron din siyang ubi condensed. So, kaya malinamnam po talaga, ma'am. Ang isa pang produkto ni Juviel, ang ube cheese turon. Gawa ito sa malagkit na kanin na iniluto sa ube at ipinare sa keso. Babalutin lang ito sa lumpia wrapper, piprituhin, at pwede nang lantakan. Opo. Ube, malagkit, turon. Siyempre, mas malungkot ka pag tag-ulan. Marami ng mga emosyon, di ba? Kaya, di ba? Ganun talaga, ma'am. Bakit ka nagiging emotional pagka nag-ulan? Oo, kasi ma'am, di ba, may iisip-isip mo yung mga problema mo. Ganon. Talaga ba? Oo. Naiisip mo ba? Naiisip ko, ma'am. Pero, syempre, gagawin nating yun, ma'am, motivation. Para mas lalong galingan. Ang dami hugot. Ay, ganun talaga, ma'am. Pero masarap. Thank you, Wow. ma'am. Binagyo raw ng problemang pinansyal si Juviel sa unang negosyo niya. Magawa ng cakes. Kumaga, walang proper costing. Kaya yun, hindi ko siya na-manage ng maayos. Hanggang sa nagpatong-patong yung utang. Kasi akala ko wala na akong pag-asa, sir eh. Kasi nahusgahan ako ng mga tao dati. Ngayon tumila na ang ulan at unti-unti na siyang bumabangon sa kanyang negosyo. May 3 pwesto na rin siya sa kanilang lugar. Dito sa food hub na ito, suki niya ang mga estudyante. Masarap po, mainit, matamis, sakto po sa taglamig na panahon na. Unique po siya sa mga ordinary na turon. And lasang-lasa po yung ube tsaka cheese. Umulan man o umaraw, kumikita si Juviel ng 5 digits kada buwan. Unti-unti ako nakapagpundar ng mga gamit. May 3 na akong e-bike ngayon para sa operation ng negosyo, yung cabinet steamer. Kasi nag-start talaga ulit ako back to zero eh. Walang rep, wala kahit ano. Wala akong gamit. Ang meron lang ako skills ko bilang baker. At saka yung tatag ng loob ko na lumaban ulit. Ang pagninegosyo may iba't ibang panahon din na kailangang harapin. Dapat kahit anumang season ang dumating sa buhay mo, umulan, bumagyo, bumangon ka ulit, huwag na huwag kang susuko. Manatili ka lang matatag palagi at lumaban araw-araw. Tandaan na rain or shine man, kayang pumaldo sa kita, basta't pursigido't palaban. Kaya bago man nanghalian, mga business idea muna ang aming pantakam. At laging tandaan, pera lang yan. Kayang-kayang gawa ng paraan. Samahan nyo kami tuwing Sabado, alas 11:15 ng umaga sa GMA. Ako po si Susan Enriquez para sa Pera Paraan. Susan tayo!